Good morning guys. Ngayong umaga nandito pa rin tayo sa natin, taniman natin. Katapos lang natin anihin yung mga fry natin, linisin at lipat. Ngayon kung nakikita nyo, ito may dalawang tali ako rito na talbos ng kamote at saka kangkong. So kung lagi itong kasi medyo mababa rito sa may dulo ng pinataniman natin, kaya nga dito nakapwesto yung natin dito sa kabilang sulok yung ayun, para natin yung pako natin, ayan. Tapos may gabi tayo rito, yung gabing pansigang. So gagawin naman natin, dito natin tatanim itong kangkong dito sa baba at saka itong kamote. Kasi yung dati na yung mga talbos kamote rito na ubos na kasi pinagpapatay ko nga masyado makapal, hindi naman din maagad kaya kaso minsan naghahanap ng wala tayong so tanim natin dito ibang talbos, tapos yung may natira ako dun sa may bukana ro malapit sa may mga ibon natin. So plano ko yung nandun natira na medyo mahahaba na puputol-putulin natin yun at pagka itatanim muna natin uli dun sa ilalim no kamuting kahoy dun. So as of now ito, para di masayang, tatanim natin rito. At ito hindi naman ito magiging dahil nga basa rito. Tsaka sigurado mabilis ka lalago itong ating mga kangkong ito. Para pala dun sa iba na nag-aano, di ba, yung pagka gusto nila mga maghalaman pero sinasabi nila na hindi sila malamig yung kamay nila, green tab. Meron yung ganun, pero kahit pa paano kasi as long as alam mo yung basic ng paano magtanim ng halaman, makakabuhay at makakabuhay ka. Tsaka hindi naman kailangan na pagka nagtanim ka ng o meron kang lugar na pagtataniman, yung sinasabi nilang precise o eksakto yung pagtatanim mo na kailangan perfect na. Halimbawa, yung pag naglagay ka ng halaman na kailangan isang diretso talaga na nakahalera, kumbaga yung uniform na tinatawag, yung mga plat, diretso. Actually, hindi naman po ganun. As long as kaya mong buhayin at na-maintain mo yung kung ano yung kailangan ng halaman mo at ini-enjoy mo siya, okay po yun. Katulad nito, ayan, although medyo kaya natin sila, lalagyan natin ng spot yung kung saan natin itinatanim, pero pwede naman yun sasabi na yung parang community garden siya na ang dating sa isang plot pwedeng 10 yung variety ng gulay na nakatanim dyan, as long as yung tatanim nila compatible sila o meron sila rin isang hilig dun sa pagtatanim mo. Katulad yung pako, itong kangkong, talbos ng kamote, hilig din niya sa medyo basa-basa o yung naiistakan ng tubig, hindi sila nag-iinda dyan, mabubuhay sila. So yun, pwede mo pagsama-samahin yun. Yung mga madaling malusaw na katulad ng mga pechay, mustasa, yan, madaling yan hindi pwede sila nakalubog yung pinakakatawan yung totally sa tubig ng matagal kasi nalulusaw yan. Kaya dapat medyo sa nakaangat na lupa mo yung pinopwesto. So may yung mga ganun po example. So ito pwede natin to dito itanim. So at least pagka tumitagal yung tubig rito o yung umi-stack yung tubig, hindi natin problema yung kasi mayroong magsisisip ng mga halaman na once na nandun sila dahil natutubigan sila lalo, mas mabilis silang dumami. So ito yung isang purpose dito, kaya dito lang natin sila itatanim.
So yung ginagawa natin, spot-spot ko lang sila dyan. Hindi ko naman to sila total, kailangan ihalera ng ayos. As long as maitanim natin sila at mabubuhay sila. As nagawa ko sa isang tumpok, tigagatlo sila na tangkay. So yun guys, natanim na natin sila. Makikita nyo, ayun. So hindi na natin sila didiligan kasi basa naman yung lupa at saka medyo maputik. So yun lang kagandahan pag yung, yung tubig. Tapos ayun, yung mga pako natin. Pwede na sana harvestin, kaso bukas ko na lang kukunin para mas mahahaba yung tangkay na makukuha natin doon. Tsaka yung lalabas, medyo mas marami-rami siya. So hanggang dito na lang po itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy planting. God bless. At lagi nyo lang po supportahan yung aking FB page, Kuya George Clowney, at YouTube channel, Joel Nahil. Maraming salamat po.